alamin natin ang mga nangyayari ngayon sa Senado. And for that, we have our Mojo, our mobile journalist, Merrimon Reyes. Merrimon, balita namin, may mabagong miyembro daw ang Blue Ribbon Committee. Tama, Lord Denise. Kahapon, doon sa plenary session dito sa Senado, ito si Deputy Majority Floor Leader Senator J.V. Ejercito ang nag-move na i-elect si Senator Robin Padilla bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na papalitan nito si Senator Bato de la Rosa. Pero yun nga lang, walang naging ibang komento kung bakit, ano yung possible reason ng pagpalit ng miyembro ng BRC. Pero wala rin namang naging negative remarks, wala rin pumalag doon sa naging motion, kaya inaprubahan din naman agad ni Senate President Tito Soto na maging miyembro na ng PRC itong si Senator Robin kapalit ni Senator Bato. Magiging ano yan, Merrimon? Implications yan? Well, ang makikita, ang aabangan kasi natin is kung sa mga susunod na linggo ba o araw, ang sabi kasi dito na Ethics Committee Senator J.P. Ejercito, ni Senator Ping Lacson, pinag-aaralan nila yung technicalities tungkol sa case ni Senator Bato, either posible tungkol doon sa extensive absence niya dito sa Senado since November last year. Pero ang titingnan natin is yung magiging performance ng senador sa mga susunod pang linggo kasi naoobserbahan na rin ng ilan, especially ng mga nakatutok din dito sa Senado, na yung performance ng opisina ni Senator Bato, iba kasi kapag kayo senador mismo ang nandito, kumpara sa kung yung kanyang staff lang. Pero sabi ni Senator Ping, nakapagpasa rin naman daw ng batas itong si Senator Bato or kakailanganin lang daw yung kanyang e-signatures. So we are yet to see kung ano ba yung magiging impact talaga nito. Lalo pat nabanggit na itong si Senator Bato de la Rosa alongside Senator Bongo ng International Criminal Court as co-perpetrator sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Okay, Merrimon, what is the Senate leader's reaction to Kalayaan LGU resolution naman urging the Senate to remove Senator Rodante Marcoleta's defeatist remarks on the Kalayaan Island Group from the CA records? Tsaka may precedent ba itong ganito? Yung basta deleting statements from the Senate records? Denise, ang sinasabi din dyan ng Kalayaan Palawan LGU, insensitive daw tignan at hindi lang daw isang punto lang sa mapa itong Kalayaan Island Group, at kapag yung nasabi nga na i-give up na lang, ibigay na lang itong Kalayaan Island Group, hindi raw itong magandang tignan, lalo pat nakakasakit din ito sa mga lokal, sa mga fishermen o kaya naman daw sa ating mga Coast Guard na patuloy na nilalabanan yung karapatang pandagat natin sa bahagi na yan ng Pilipinas. Ang sinasabi rin ni Senator Ping Lacson is itong remark na to hanggat nasa records, maaring ma-weaken yung stand ng Senado kasi sa Senador daw ito mismo nang galing. Pero so far, ang sabi ni Senate President Tito Soto, natanggap na niya yung resolution na to from the Kalayaan Palawan LGU. Pero ngayon, pinag-aaralan niya kung ano yung next move forward na pinakamagandang gawin tungkol dito. And so far, posible rin daw na kailanganin ng ibang proseso kasi lumabas yung pahayag sa isang hearing ng committee hearing ng Commission on Appointments kung saan concurrent chairman itong si SP Soto. Ang sabi ni Senator Ping, maaaring kailangan daw ng motion para mapabura ito from the records. And magiging malakas din daw kasi ito nga letter addressed nito kay SP Soto, so maaaring talakayin ito agad ng CA sa mga susunod na araw. Pero yun ang sinasabi ni Senator Ping, implication nito, hanggat nandyan yan sa record, mahina, magwi-weekend yung stand ng Senado tungkol daw sa usapin na ito. And especially tayo rin, nanggaling din tayo sa Pag-asa Island doon, kaya tayo rin mismo na witness din natin yung paglaban ng mga lokal, especially ng mga mangingisda kapag nandyan yung presensya ng Chinese militia vessels o kaya naman ng kanilang mga maritime vessels. Merrimon, okay. May konting kinalaman din naman sa issue pa rin, ano? May balita na ba sa debate na supposedly tinanggap na yung debate, pero ano ba hinihintay natin? Ang nakita natin from Senator Rodante Marcoleta, parang ang isang kondisyon niya is buksan daw, wag daw lagyan ng limitasyon yung magiging debate kasama sila Justice Carpio, even yung Philippine Bar Association, sila na nga yung nag-alok na sila yung mag-host ng pinaka-debate na to. Pero ang pinaka-sinasabi ni Senator Marcoleta, gusto niya maging malawak daw yung usapin tungkol dito. Hindi raw magkakaroon ng control sa magiging topic, sa magiging scope nito, lalo pa na alam niyang marami raw ang magiging interpretasyon talaga pagdating doon sa usapin ng EEZ, hanggang saan daw ba talaga ang sakop ng West Philippine Sea, na yun din naman ang pinupunto ni Senator Marcoleta. Kailangan daw linawin kung hanggang saan nga ba yung sakop ng WPS. Dami namang
Akala ko walang limitation. Pwedeng tusukin yung mata. Grabe naman. Pwedeng hilahan ng buhok. Debate lang, hindi naman to pisikal. Hindi kasi parang mag-yes na lang, di ba? Kaya nga may moderator para, kasi kung saan-saan pumupunta yung debate, mahirap yun. Oo. Di ba? Stick lang sa issue sana. Yun ang magpipiloto. So, okay yun. na dapat yun. Kung pwede pang di labas na lang, mag-reschedule sila ulit ng full contact o mixed martial arts, mga ganyan, Debate na lang tayo. Wag na yung physical. Okay, Merimon, mabalik tayo. Ano naman yung resolution ng minority bloc tungkol sa ICC designation of Senators Bongo and Bato de la Rosa as co-perpetrators in Digong's drug war case? Actually, hanggang sa oras na to, hindi pa natin talaga nakikita yung full copy nung resolution na mula sa opisina ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Pero ang naibahagi niya kasi, itong resolution na to na binubuo ng minority ay expressing the sense of the Senate na respetuhin ang mga local court para litisin daw yung mga kaso na may kinalaman sa mga Filipino citizens. At nag-uugat din itong concern nila sa mga arrest warrant na in-issue or possibly i-issue ng International Criminal Court following yung pagbanggit nga as co-perpetrators ng war on drugs sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Ang sinasabi nila dito, in-acknowledge ni Senator Alan na oo, may emotions daw dito, may concerns on human rights, pero hindi naman daw magagalaw o matatapakan yung human rights na to. Kung ang titingnan naman yung karapatan para tumakbo raw muna sa Philippine courts. Kaya as much as possible, ang gustong ma-ascertain nila sa pamamagitan ng resolution na to, hindi naman daw ibig sabihin na may arrest warrant from a foreign court or from the ICC, dadaputin na raw agad at dadalhin na raw sa ibang bansa. Umaasa sila na idadaan daw muna itong mga arrest warrant sa mga lokal na korte. But then again, sa ngayon, hindi pa natin nakikita. Even sa Senate website, wala pa yung kopya. Kaya posibleng binubuo pa nila or yet to be released lang itong kopya ng resolution. Ikaw ba may nakita ng kopya nung sinasabi ni Senador Bam Aquino na nilabas siya raw supposedly na statement na paglilinaw sa kanyang sinabi na may kinalaman din, parang ganoon din, sinasabi ng minorya, yung EJK cases being tried before Philippine courts muna bago ilabas sa ICC. May nakita ka ba? Kasi, di ba, sinabi niya on cam kahapon na, Oo. meron na, Basahin na lang daw, oo. Nasaan na, Merimon? Sa ngayon, wala pa. Sa pagtitingin ko, sa pag-monitor, even sa pagtatanong namin, so far, wala pa yung pinaka-statement na sinasabi ni Senator Bam na magpapaliwanag sa naging remarks niya na mas maganda raw na yung mga issue o kaso na related din sa EJK, litisin muna sa mga lokal na korte dito sa bansa. And ang naging impact nga dyan, ang naging remark naman ni former Senator Trillanes, naging insensitive daw itong naging komento ng senador. Pero up until this point of time, ngayong araw na to, hindi pa natin nakahagilap itong statement from Senator Bam. Parang nagsinungaling siya sa harap ni Mean Los Baños at ni Merimon Reyes, ang ating mobile journal. Waiting lang sa paglilinaw. Maraming salamat kay Merimon Reyes, ang ating mojo sa Senado.